nakapag-spray na sa damo, nakapag-alcohol na. Siyempre, lumalaki ang palay. Kung may edad na yan ng 10 to 25 days, kalimitan. Ano po ang kasunod na nangyayari after magpangkuhol? Sa palagay ninyo? Dito na lumalabas yun, natanong ni ma'am, ma'am, tinutubuan ng damo ang palay nyo. Ano po, yun nabanggit natin na kamukha ng palay. Sir, nandiyan yung ating picture ng ating mga damo. Baka na pwede natin maipakita sa kanila. Meron po tatlong klase ng damo yan eh. May tatlong lahi po yan tinatawag. Una, yung grasses. Ang palay po natin ay grasses din po na tinatawag yan ha. Ibig sabihin po ng grasses, ito yung mga damong may buko. Ano pong tawag niyo, ma'am? Iyon, bungot daw po. Magkaiba po ng tawag. Sa amin nga po, may siraw-siraw din eh. Opo, tama po yan. Yan po yung may mga buko. Pangalawang klase po ng damo. Ito po yung sinagot ni Sir kanina. Yung malalapad ang dahon. Na pag lumaki, nagiging puno ang puno niya. Sanga. Nagsasanga yan. Ang pangatlong klase po ng damo, ito yung tinatawag na malalambot, yung tres cantos ng katawan. Palbas kalabaw din po ba ang tawag dito ng isang din po? Payong-payong. Yan. Cards, patingin nga natin kanila. Ito po ba yung mga tumutubong damo po sa ating sakahan? Halos lahat. Niresearch po kasi ito ng Team Palawan. Ano po, na ito kalimitan tumutubo. Alin po ang kadalasan, ma'am? Etong dalawa. Ito po yung binabanggit niyo, ma'am. Ito, ma'am. Tama. Ito. Lalo pag aanihin na, naunguna pa namumunga. Ayan. Napakagandang pagkakataon. Kung bigyan mo po kayo ng solusyon para makontrol po yan, susubok po ba tayo? Siyempre, interesado tayo kasi masakit po sa mata yan eh, ano? Dito na po papasok yung tinatawag po natin na selective herbicide. Ibig sabihin po ng selective herbicide, kahit po may tanim na palay yan, hindi po maapektuhan ng palay at ang tinatarget lamang po talaga ay mga pesting damo. Ano po? Yung tatlong lahi po na yan, si Paragon po ang kaya kumontrol dyan. Naniniwala po ba kayo na kaya kontrolin ni Paragon yan? Pag na-try na namin, sir. Pag na-try na po. Ngayon, para po mas maniwala po kayo, bigyan ko po kayo ng impormasyon kung paano po ba tatalab si Paragon. Una po, nakaganda kay Paragon. Kalimitan po, gumagamit tayo ng herbicide, naglalahok pa po tayo, ano? Pero kay Paragon po, ang kagandahan po sa kanya, meron na po siyang 2 lason sa iisang bote. Yun po, una niyang katangian. Ano po? Pangalawa po, dahil sa pabagong-bagong panahon, minsan pag nag-spray tayo, biglang inulan, ano po nangyayari, sir? Useless. Inaangos, nahuhugasan. Ang kagandahan po kay Paragon sa benepisyo niya po, within 2 to 3 hours, kapit na po siya sa damo. Hindi na po siya matatanggal. Ang isa po ang benepisyo ni Paragon pag tayo po ay gagamit nito, bukod sa kaya niya po kontrolin po yung mga pesting damo, hindi po siya nakaka-apekto sa palay. Nangyayari po yun. Halimbawa po yung sumubok po tayo ng ibang herbicide, meron pong herbicide na nakakabuka ng palay. Ano po? Meron din po nakakadilaw ng palay. Pero dito po kay Paragon, wala po kayo maranasan na pag-epekto sa palay. Ang maganda pa po kay Paragon, pagka tayo po ay gagamit para makuha natin yung full result niya, ang pag-i-spray naman po ng herbicide ay talagang may proseso. Kagaya po ng binanggit ko kanina, lahat po ng herbicide, kahit anong klase po herbicide yan ha, kung ang kamay po po ang dahon, kailangan po tumama mo sa dahon yan. Kung malakas ang hangin, maulan, at sobrang init, hindi po yan magiging epektibo. Lahat po ng herbicide, pag sinabi pong herbicide, kailangan po tumama sa dahon yan. Kasi ang herbicide po ay contact systemic. Ang magiging entry point po niyan yung dahon. Pag hindi po tatama sa dahon, huwag na po kayo umasa ng magandang resulta. Ano po? At dahil po si Paragon ay kailangan tumama sa dahon, within 10 to 25 days, ganun po kahaba siya pwedeng gamitin. Hanggang 30 days. At nakapag-record po sa aming kasama na kahit nagbubunga ng palay, may damo, pwede pa namin pabubako ng Paragon.
Nakakabalik po ano. Ang kagandahan po dito kay Paragon, ganun po siya ka-selective na herbicide. At para po naman sa ganun kahaba, kaya po ganun kahaba ang range ng kanyang panahon na pwede natin siyang gamitin. Kasi isang napansin po dito, napakainit. Hirap po sa tubig. Ano po? Tama po kaya yan, medyo hirap po tayo sa tubig. Ang isa pa po dyan, pag tayo po gagamit ang herbicide. Bukod sa kailangan niyo po yung walang tubig po, pag bubumag po tayo ng herbicide, sa ika-3 days po niya, kailangan niyo po yung makalbugan ng tubig. Tanong po sa akin ng aking mga farmers, sir, paano yan? Mahirap na sa tubig eh. May damo na, gusto ko nang sprayin. Paano yan, sir, pag hindi ko po napatubigan? Useless din po, hindi po papatay natin. Pwedeng manilaw yan, pwedeng namamatay dyan. Pero pwedeng tumuloy yung iba ho dyan. Kasi ang huling sangkap na po ng herbicide is tubig. Wala pong magaling na herbicide sa palayang walang patubig. Kung hindi niyo po mapatubigan yan, mas mabuti pa kung maggamas po tayo. Karitin, simutin, gamasin, yan po mas magaling dyan. Pero ang isang paraan naman po dyan, sabi ko nga po sa inyo, pagka tayo po ay gagamit po ng herbicide, kung halimbawa naman po ang ating sakahan ay basa-basa po, sanaw-sanaw at tubig, yan, pwede nyo na pong spray yan. Hindi naman po kailangan lubog na lubog sa tubig yan. Mas magaling lang po kung lubog na lubog sa tubig. At pangalawa po, kung nag-spray po tayo within 2 to 3 hours, kung available po ang tubig, pwede nyo na rin papasukan yan. Yun po ang kagandahan kay Paragon. At para makita nyo po kung talagang tumatalab po si Paragon, within 2 to 3 days, up to 4 days, bumunot po kayo na isang damo. Pag binunot nyo po yan, hatiin nyo po sa gitna. Makikita nyo po yung dilaw na po ang loob nun. Kahit verde ba ang tao nun, pag binunot nyo po yung pinutol nyo ang katawan, makikita nyo dilaw na po ang loob nun. Ibig sabihin, pasok pa po siya sa loob ng sistema. At kay Paragon po, may iba-iba po siyang dosage. Pwede kang makatipid, pwede kang mapamahal. Ganito naman po siya nangyayari. Kapag bata po ang ating palay, 10 to 15 days, tumakal lang po kayo ng 75 ml. 75 ml. Kung may mga number na takalan, pwede niyo pong gamitin yun. Pero pag umangat na po kayo ng 15 to 25 days and pataas, doon na po kayo tatakal ng 1,000 sardinas. Ganun po ang pagkakaiba po ng paggamit. Sa paglaki ng damo, sa paglaki ng gamit natin ng chemicals. Ano po? May tanong po kaya tayo pagdating po kay Paragon? Malinaw po sa atin, mga kasama? Okay na po. Kung ako po magtanong, makakasagot po kayo, bibigyan ko po ulit na sombrero kung makakasagot. Kaya namin sagutin, sir. Yung kaya po. Nakapagpaliwanag na po ako kanina ng ibang klaseng herbicide at itong bagong herbicide. Ano po ang pinagkaiba po nilang dalawa? Ito pong Glypotex at ito pong Paragon na parehas na herbicide po. Nabanggit ko na rin po ang pinagkaiba. Ano po ang pinagkaiba po ng dalawang herbicide? Ang Paragon, sir, para sa mga damo. Na may mga, ano ba yun? Pero mas magaling po ito. Papatay na lahat, pati halaman. Glypotex, sir, para sa mga damo na sa mga pilapil, pangpatay. Malapit na po, malapit na po. So, sumagot na sagot na ma'am. Ito po ang pinapatay ni Paragon. Yung mga damo na yun. Pero kaya din po patay ni Glypotex po yan. Tangay pati halaman. Pero sir, hindi pwede yan. Kasi sabi mo, may paday na. Selective siya, selective. Yo, may sumasagot po. Teka po. Sir, sisir muna. Ano po ang sagot niyo, sir? Actually, sir, ang Glypotex, ang palay ay namamatay. Ako? Yung Paragon ay hindi. Yun, nabanggit na po yung sagot po kanina. Ano po? Damo lang po ang pinapatay ng Paragon. Palay hindi. Yeah, bigyan mo ng sombrero sa sir. Actually, sir, nakagamit ako ng Paragon. Yun. Ang Paragon ay mabisa sa palay-palay. Yun. Yung isang Ang kagandahan number ng sa Paragon, pa nag-spray tayo ng Paragon, pati yung mga damo sa sa kahon namamatay. yun. Narinig niyo po, ang isa po sa ating nakasubok na po, na pwede po natin mapagtanungan din po. Nasubukan na po ang Paragon. Ano po? Pero ang isa po ang magandang sagot po ni Sir. Dahil po, yung
una kong pinaliwanag po, ito yung ginagamit na sa unang taniman. Ibig sabihin, kiklear nila po, non-selective herbicide. Ito naman po yung tinatawag natin selective herbicide. Diba? Maganda po alam natin yan. Kasi nangyayari po ito, pupunta sa tindahan. Boss, pabili na ako ng pandamo. Ay, nabigyan ka ng pandamo, binigyan ka ng Glycotex, may palay na pala. Nangyayari po ito ha, wala pong biro. Kaya tinatanong ko po sa inyo. Kaya magandang alam niyo po yun. Sasabihin niyo, boss, pabili na ako ng pandamo, may tanim na ako ng palay. Minsan nag-uutos lang eh. O, bili ka ng pandamo. Pupunta po ng tindahan, bili po ng pandamo. Ano po? Ang isa po, sa susunod po ng mga produkto po natin, akin naman pong ipakikilala po yan ng ating partner na si Kevin po ulit. Ano po? Pagdating na po,